Anong magagawa ho natin? Dito napapasok ang sambayanang Pilipino. Kailangan mag-ingay ang 32 million. 32 million is 32 million. Ang tanong man dito guys, no, papayag kaya ang sambayanang Pilipino yung bumoto na 32 million kay Vice President Inday Sara na basta lang yung kanilang kapangyarihan sa pagpili ng isang vice presidente ay tanggalin lang ng mga politiko dahil sa kanilang pansariling interest? Ang makakasagot kayo eh. Dito yung papasok. Siyempre, kailangan bubusis ka eh. Binoto mo yan eh. At yung mga aligasyon labang kay Vice President Inday Sara, walang katotohanan yan eh. Puro paninirang puri. Gawa-gawa. Mafia, sindikato ang datingan eh. Kasi kailangan talaga nila ma-impeach si Vice President Inday Sara Duterte. Kasi pag hindi nila ma-impeach si Vice President Inday Sara Duterte, putangin na bagsak silang lahat. Bagsak sila! Sus, kung nakakatakot-takot itong latest survey, oh. Dito sila natakot eh. Nung simula nang magdeklara si Vice President Inday Sara na tatakbo sa pagka-presidente, talagang gumawa na ho sila ng paraan paano ba natin ito masipa eh. 41% Duterte. Lahat ng maraming Pilipino, ibig sabihin, pabor kay Inday Sara, walang kalaban. Sa eleksyon 2028, walang kalaban si Inday. So ngayon, ang tanging magagawa lang ho ng mga buhaya sa Kongreso, sa Crocodile Farm, Palacio de Polvoron, impeach si Vice President Inday Sara. Ito na lang ang kanilang choice. Wala na silang choice dito eh. Si Tulfo ang layo, 9%. Si Tamba, 0%. Iba lang kalaban si Inday Sara. Sa 2028 presidential election, so landslide. So kailangan gumawa sila ng paraan para hindi na makatakbo si Inday Sara. Kasi pag ma-impeach, kunyari lang pag ma-impeach si Vice President Inday Sara dyan sa Senado, matik yun. Hindi na po pwede si Inday Sara tatakbo na kahit anong government official position. Hindi na siya pwedeng tatakbo kahit ano. Yun yung talagang magiging gain ng mga buhaya. So tanggal si Inday Sara sa pagka-vice-presidente. Bukod pa riyan, wala nang mangyayari na presidential election. Oh, ito sarili ko itong tsorya. Total na sa demokrasyang bansa ko tayo. Ito ina-analyze lang natin, kukunik-kunik na lang natin. Pag ma-impeach si Vice President Inday Sara sa Senado, wala nang mangyayaring 2028 presidential election. At si Day Junior mapaga ang kanyang pag-resign. Tangina, no? Hindi nang sinabi ko, ito, tsorya ko ito, Tsorya ko ito. Tsorya ko, dapat, ito pwedeng mangyari. No? Pwede rin hindi. Bahala kayo, maniwala kayo sa akin. Ulitin ko yung sinabi ko, Ulitin ko yung sinabi ko. Pag si Inday Sara ma-impeach, wala nang presidential election. At si Ngagba, mapaga ang pag-resign. So baka ngayong taon, kung sakali magtagumpay ang mga demonyo, resign si Ngagba. Okay, ano yung mangyayari? Ito. Teorya ko ito, Si Inday Sara ma-impeach, matik, ang pagpipilian po na magiging next Vice President ay yung Senate President at yung Speaker of the House. Speaker of the House. So ngayon, kung ako si Bangag, sinong pipiliin ko? Sinong ipopromote ko? Sinong ipopost ko? Siyempre sabihin ko na agad yung mga
mga buhaya sa Kongreso at Senado, puta yung pinsan ko, yung umuunga. Diba? Yung umuunga. Piliin mo yung umuunga. Sepin mo, 0%, no? Ayaw ng tao sa kanya, pero magiging vice-presidente siya sa ayaw nyo sa gusto. Oh, matik yun, Totoro. Ito pinsan ko, gawing vice-presidente. So ngayon, yung second step nila, nangyari. Yung first step, impeach Inday Sara. Second step, magiging vice-presidente si Tambaloslos. Third, pangatlo, plano nila. Ito, tsorya ko ha. Pwedeng mamali, pwede rin tatama. Pag vice-presidente na si Tamba, matik yan maging presidente ngayong taon. So, posible, mapaga ang pag-resign ni Ngiwim. Ngiwim. Sabihin ni Tamba, pinsan, mag-resign ka. Pag ayaw mo mag-resign, meron akong pulburon video dito. Mas matindi pa tong pulburon video ko kaysa kay Maharlika. O ano? Kasi hawak ni Tambaloslos yung bayag ni Ngagbay. Tingnan mo ang tumata yung presidente ngayon, si Tambaloslos eh. Ano? Isaboy ko na ba yung bayag mo? Siyempre, matik yan. Ang reason ni Ngiwim, health problem, health reason. So, hindi ko na kaya patakbuhin ang Pilipinas kasi sa katandaan ko na meron akong naramdaman. Kung baka tutukan ito. Kung magtagumpay. So, maging presidente si Ngagba. Si Tamba. Maging presidente si Tambaloslos na hindi binoto nyo. Ito, teorya ko posibleng mangyari. Posible, hindi, teorya lang naman. Pangapat na mangyayari. So, presidente na si Tamba ngayong taong 2025. So, magdeklara yan si Tamba ng wala nang mangyayaring eleksyon sa 2028 dahil yung sarili niya gawin niyang prime minister. Animal! Nangyari nga! Natutupad talaga ang pangarap niya magiging prime minister. Wala nang eleksyon. Siyempre, yung mga buhaya sa Kongreso, Senado, luluhod yan. Panginoong Tamba, oo. Baka nga yung 30-30 gawin ng 80-80. Hobob. Maging 80-80 na yan. Walang eleksyon. Unga na lang ang animal. Tsorya ko yan. Ang tanong, hahayaan ba ng sambayan ng Pilipino ito? At hayaan lang ba ng Iglesia ni Cristo? Kasi sa pagkakataong ito, na-traitor ho talaga ang INC ng Ngagba admin at ng House of the Representatives. Siyempre, hindi. Di ba, 80-80? Kahit kayo, hindi rin. Kung ayaw ninyo mangyari ito, anong gagawin natin? Sabi ni Ngiwim, anong gagawin natin? No? Labas na tayo sa kalye, no to impeach Inday Sara Duterte. Karapatan niya ng sambayan ng Pilipino. Kung meron silang karapatan sumigaw na VP Inday Sara impeach, tayo din may karapatan. Sila lang ba? Sila lang ba ang may karapatan sa bansang ito na pinamunuan ng mga polboronic adictos benedictos? Ay, pakialam tayo. 32 million tayo. So ito, yung magandang side naman sa nakikita ko dito. Pag hindi ma-impeach si Vice President Inday Sara Duterte diyan sa Senado,
101% bagsak si NGWM. 101% bagsak si Tambaluslos. At mapabilis ang kanilang paglisan sa bansang ito. Sa ayaw nila, sa gusto nila, pag hindi ma-impeach si Vice President Inday Sara, ang taong bayan ang maghusga sa kanila at magbumirang ang lahat ng ito. Wala ko sa akin. Kaya ako sabi ko, tayo na. Ito, ano to, parang do or die. Do or die yung ginagawa ng Marcos admin dito. Do or die sila dito. Do or die. Pag hindi ma-impeach si Inday Sara, bakla sila. Bagsak talaga. Para silang para silang ibon na biglang taas ng lipad tapos biglang bumagsak. Sobrang napakalagapak. Ganon ang mangyayari sa kanila. Pustahan o tayo. Pag hindi nila ma-impeach si Vice President Inday Sara, babagsak.